Grabe mga ka-dreamers, sobrang laki na nga pala nitong bukol dito sa aking palad. Tapos kumikirot lalo na kapag malamig ang panahon. Hindi ko na rin nga pala ito maituon kasi napakasakit talaga. Bali nito nga lamang palang 2024 ito bigla ang lumaki at sumakit. Kaya naman sobra talaga akong nababother kung ano ba talaga ang bukol na ito. At para nga malaman ko na mga ka-dreamers ay pupunta ako sa isang private hospital sa Gumaka. Para naman akin na itong maipa-check up at malaman ko na kung ano nga ba talaga ang bukol na lumalaki at sumasakit sa aking palad. Subalit based naman mga ka-dreamers sa aking research, ang bukol nga na ito ay ganglion cyst. Pero ang kakaiba nga lamang itong sa akin ay nasakit kapag nadadanggil or naitutuon. Bali napansin ko pala ang bukol na ito ay noong senior high school pa ako. Tapos idinidisregard ko lamang kasi akala ko kung ano laang. Tapos wala rin naman akong sapat na pera para maipa-check up noon. Kaya naman akin na lamang ito mga ka-dreamers pinabayaan. Pero ngayon pumukaw talaga sa akin ito ng pansin kasi napakasakit na talaga. Lalo na kapag napakalamig ng panahon. Kaya kung may bukol din kayo mga ka-dreamers sa palad ay naku ipa-check up nyo na rin. Mahirap na yung pinababayaan sapagkat baka lumala pa. Bali sa mga sandaling ito mga ka-dreamers ay narito na nga pala kami sa Gumaka. Alas 12 na nga ng mga sandaling ito kaya naman nagutom talaga ako. Dumaan nga kami rito sa McDo kaso napakaraming tao. Kaya naman binagtas ko na lamang itong kalsada patungo nga rito sa Jollibee. Dahil oras na nga ng pananghalian mga ka-dreamers kaya pati dito sa Jollibee ay napakaraming tao. Mula nga rito sa aking kinatatayuan ay tanaw ko ang Chowking pero napakarami ring tao mga ka-dreamers. Sa halip nga na pumila na muna ako ay sumakay na muna sa tricycle patungo nga sa hospital. Bali yung hospital nga pala na pupuntahan namin ay hindi ko pa nararating talaga. At mula nga sa bayan ay medyo malapit lamang naman pala talaga itong hospital. Unfortunately mga ka-dreamers, narito pa nga lamang ako sa labas ay hinarang na ako. Kasi wala palang doktor na nakaschedule lang Friday. Kaya naman binigyan na lamang nila ako riyan ng mga kapirasong papel na nakasulat ang number ng mga doktor. At tawagan ko na nga lamang daw muna bago ako pumunta para sigurado na may doktor na nakaschedule. At nang matanggap ko na nga mga ka-dreamers yung mga pangalan at contact number nila ay umalis na rin ako. Dahil kanina pa nga ako nagugutom kaya naman dumaan na talaga kami rito sa McDo ulit. At dito nga ay umu-order na ako ng gusto kong kainin at inumin kaso hindi ako masyadong marunong sa paggamit nga nito. Madali lamang naman kasi parang touchscreen na cellphone pero iba talaga kapag wala ka pang karanasan. Yung tipong nai-intimidate ako kasi baka magkamali tapos maraming nakakakita. Kasi kung matagal na nga kayo mga ka-dreamers na nanonood sa akin ay alam nyo na hindi ako sanay sa mga ganitong gamit. Dahil nabanggit ko nga sa inyo before na ngayon lamang ako nakakakain sa ganito. Bali ang number ko nga pala ay 78. At ayan, nang makuha ko na nga yung number ko ay pumila na ako. Medyo marami nga talagang kumakain ng mga sandaling ito kaya naman medyo natagalan bago dumating itong order. Pick up nga pala yung napindot ko kaya naman ako talaga yung kumuha ng order. At kung napapanood nyo nga itong mga ka-dreamers ay kumain na rin kayo sa Jollibee. Kinabukasan nga pala mga ka-dreamers ay bumalik ako rito sa ospital. Kasi ngayon na nga agad yung aking schedule sapagkat tinawagan ko yung secretary ni Doc kahapon. Dahil maraming ang pinto-pinto itong hospital at napakalawak, mali pala itong napagtanungan ko. Hindi pala ito yung office ni Doc. Kasi dito dapat ako pupunta sa Department of Surgery Anesthesiology. At pagkarating ko nga rito ay pinapasok na rin ako. Sa mga sandaling ito nga pala mga ka-dreamers ay ini-interview na ako ni Doc. Bali tinatanong ako ni Rian kung ano yung mga activities na madalas kong gawin at kung ano yung sport ko. Kasi yun daw yung isa sa mga sanhi kung bakit nagkaroon ako ng bukol. Upon checking mga ka-dreamers, ang laki nga pala nitong aking bukol ay 1.7 cm. Tapos ang lapad ay 0.7 cm. Dahil masakit nga ito mga ka-dreamers kaya naman kailangan talaga siyang operahin. At para sa procedure naman ng operation ay kailangang i-schedule muli. At dito nga inabyad ko na yung mga sinabi ni Doc para sa operation. Bago nga raw mag-undergo sa procedure ng operation ay kailangan magkaroon muna ako ng x-ray, ECG at saka laboratory. Para daw masigurado na wala akong ibang sakit. Bali dalawang klase nga pala mga ka-dreamers yung operation. Ang pinili ko ay yung patutulugin ako. Kasi wala pa nga akong karanasan sa ganito ay baka raw magkaroon ng problema. Bali yung bukol nga pala mga ka-dreamers ay nasa pagitan ng makapal na balat at laman. Kaya naman highly recommended talaga ni Doc na operahin kesa doon sa sipsipin lamang. Pero kahit alin daw doon sa operation ay may tendency na bumalik muli yung bukol. Dahil lubos nga ang paniniwala ko talaga kay Lord kaya naman hindi na talaga iyan babalik. Hanggang dinin na lamang muna mga ka-dreamers, inform ko kayo sa operation.